Wag daw masyado yung introduction. Actually, karamihan po sa atin, especially po yung mga pioneer members po, kilala po ang ating speaker. At ako rin po, kilala po. Natanong ko, paano po ba kayo papakilala? Sabi niya, simple lang, lingkod ng Diyos. At totoo po na ang heart po ng ating speaker talagang napakalapit sa Panginoon. Nakikita ko po yan kung paano po siya mag-serve sa Panginoon. Ang kalapitan ng puso niya sa Panginoon ay sinasamahan ng kanyang mga kamay. Napaka-generous din po niyang tao. Kaya hindi na natin, kasi pararamihin ko pa buba, ayaw na daw eh. So ang ating pong tagapagsalita, isa rin po ay dating retired teacher at naging principal po ng, tama po ba? Ayan, so Pastora, tatawag ko na siya Pastora Ami Desen, ang ating pong speaker today. Purihin ng Diyos sa magang ito, sa pagkakataong ako ay naanyayahan for the second time. Since I was called by the Lord to minister outside the Sana World Mission, this is my second time that I've been guest speaker of the anniversary. I was about to turn down the invitation, kaya lang sabi ko naman, baka naman sabihin nagpapa-importante ako masyado. So before we start hearing the Word of God, tayo po'y dumulog sa presensya ng ating Panginoon. Lord, maraming salamat sa umagang ito. Salamat sa 32 taong kabutihan mo, katapatan, kapangyarihan na nakita namin kung paano mo inalagaan, inaruga ang iglesyang ito. Maraming salamat o Diyos sapagkat naging kabahagi ako sa iglesyang ito. Dito mo ako dinala, dito mo ako hinubog, dito mo ako diniligan, dito mo ako pinalago. At ngayon o Diyos, bilang missionary, binalik mo muli dito upang maghayak ng inyong kabutihan at maitaas muli ang iyong pangalan sa magitan ng iglesyang ito. Sa paghahayag ko ng iyong salita, itago mo ako sa iyong kanlungan. Hindi iyong kahinaan ko ang makita, kundi ang iyong salita sa magitan ng iyong banal na espiritu. Ano mang nakikita mo sa aking karumihan, sa aking isip, sa aking puso, sa aking mga nagawa, patawarin mo ako, Panginoon. Ang iyong banal na presensya, ang iyong banal na espiritu, ang mangusap sa bawat isa. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aking dalangin. Amen. So, glad to see you again. Alam nyo, mga kabataan, lalo na yung mga sumasayaw dito, if I could no longer recognize your name, sorry but I still remember your faces. Lalo kayong gumaganda. Palakpakan ng mga kabataan na yung isa dyan na sumasayaw, dati nasa crib, nasa stroller pa yan. I was sent by the Lord outside Sana for almost 9 years. At alam nyo, the last song really touched my heart because in April 2001, noong dinala kami ng Panginoon dito, ginamit ang Brad Chris Bello para kami makasimba dito sa iglesyang ito. When I first had my testimony, I told the congregation that I have decided to follow Jesus and there will be no more turning back. Amen. So, tunay nga na whatever promise I had the Lord, I should always keep it in mind that the cross before me and the world behind me, no turning back. Hindi ko muling babalikan yung mga nakaraan ko, yung mundo na aking kinasanayan, yung cross, si Kristo, ang aking susundan, ang aking susundin. At may significance rin yung cross
whatever cross that I will have in following Jesus, the cross of suffering, the cross of pain, the cross of problems, the cross of everything. Alam lahat yan ni Sister Grace. I would never turn my back again. So purihin ang Diyos sa kanyang kabutihan. 15 years lagi since I received Him as my Savior and Lord in a campus ministry in Tanglao Christian Fellowship, August 12, 1986, at Philippine Normal University. I accepted Jesus Christ as my Savior and Lord. 2 months lang akong naging Kristiyano. August, September, and October. At that time, walang mga follow-up sa mga na win mo para sa Panginoon. There was no discipleship training. Kaya noon, basta bahala ka na lang sa personal mo na relasyon sa Diyos kung lalago ka o hindi. But after 15 years, in 2001, I was sent again by the Lord to this church. It's a long story na. And the most important thing that brought me here, I was revived in orphanage in Jabez, at I was having my practicum as caregiver for Canada, because for 10 years I have I was bargaining with the Lord. Lord, please, give the desire of my heart to go to Canada, even as caregiver. Sabi ko, for my children not to experience what I had experienced. Kasi grade 6 pa lamang ako, katulong na ako at the age of 11. Pero 10 years na yon. Alam nyo, natatandaan ko lagi sabi ni Sister Merly, kung magiging maayos ang buhay mo doon, ang Diyos ang magpapahintulot. Pero pag hindi ka looban ng Diyos, hindi ito mangyayari. And praise God, ang fulfillment, hindi pala ako. Andun na ngayon si Miel, at noon na ngayon si MJ. Birthday ni MJ March 25, andun si Marshall. So, alam nyo, God has orchestrated the history, my faith journey. Pero, pains and sufferings I have I have experienced. Pero, lagi niyong tatandaan, no turning back. No turning back if you have already followed Jesus. Ito lagi ang tatandaan nyo. 15 years, then 2001 to 2015, another 15 years. Naghirap kami, grabe. Kahit 5 piso, wala kaming pambili ng pandesal. Kaya lagi sabi ni Brad Hermie, alam mo Sister Ami, sa pintuan pa lamang, tinitingnan kita kung ano ang itsura mo. Para bagang ang bigat-bigat ng iyong kalooban, pero patuloy ka pa rin sumisimpa. Patuloy ka pa rin naglilingkod. Patuloy ka pa rin sa Sunday school. At lagi kong sinasabi sa kanila, sabi ko sa Panginoon, sa pulpitong ito, sabi ko sa Panginoon, ipinanganak ako ng mahirap, sobrang hirap. Hindi ako papayag na ako'y mamamatay na hindi milyonaryo. When I go home, I will be leaving millions at bahagi ng tithes, kalahati ng tithes ko sa makukuha ng aking pamilya. Sinabi ko na kay Engineer Dwight, kuhanin mo sa aking mga anak. So alam nyo, every time na tumataas ang aking kamay dito, every time na lumulod ako, every time na may prayer meeting kami, lahat
ng pinanalangin ko sa Panginoon ay nangyari except going abroad because God has a greater purpose for me in my life. Para maglingkod sa Kanya. Na? So, sinend ako ng Lord at maraming salamat sa iglesyang ito. Mamaya ang karugtong ng aking kwento. So, yun ang pagpapakilala ko sa aking sarili na yung kabutihan ng Diyos. Hindi yung ano ang natapos ko, anong degree, no? At ang pagbubulay-bulayan natin ito, noong binasa ko ito, I was hesitant. Alam nyo, sobra talagang hirap gumawa ng mensahe, lalo na ang imemensahe mo ay akala mo ay hindi angkop sa iyo because it is all about Christ and church love affair. At ang number 1 ay ang submission. So dahil binasa na kanina ang teksto in Tagalog, we'll go to the 3 points that we are going to talk about. But before that, backward, how was Ephesians written? Tingnan muna natin kung paano sinulat ang aklat ng para sa mga taga-Epeso. This letter of Paul to the Ephesians was written in Rome during Paul's 2-year imprisonment, along with letters to the Philippians, Colossians, and Philemon. Imagine nyo si Pablo, habang siya ay nasa kulungan, gumagawa siya ng sulat para iwan niya sa mga taga-Epeso. At ngayon, nagiging bahagi ng ating mensahe para magpatuloy ang ginagawa niya. And it was sent to the various churches in the province of Asia where he had worked for 3 years on his missionary journey. Sa New Testament, ang nais kong gayahin ay si Pablo. Kaya naman, ang puso ko ay nasa misyon. Nung umalis ako sa Hosanna, hindi ako umalis dahil hindi naging maganda ang samahan namin, kundi lalong naging maganda ang samahan namin. Dahil kaya lang ako dahil nag-church plant, hindi po graduate kasi ng World Mission yung pastor na ilalagay ko. Kaya ako kasi hindi ako pastor by nature. I am a missionary. So, it was written in a calm, deliberate fashion. It was written nicely and dwelling profoundly upon the person of Christ and the church, the household of God, of which Christ is the cornerstone and through which the manifold wisdom of God is manifest. The church is the body of Christ, who is its head, and all believers are members of his body. The relationship of Christ to the church is like that of a husband to his wife. Kaya ko hirap gawin dahil as a strong woman, I find it not submissive to my husband because all my decisions for the ministry comes from me. I just consult him. Kaya lang sabi niya, o sige, kung iyon ang decision mo, sige. Kasi sabi ko sa kanya, I was called by the Lord and the vision that He has given me should be realized. Kaya thanks God for my husband, si Kuya Nelson, na kasama ko lagi sa pagbimisyon at kasama ko lagi dito yon noon sa Wednesday prayer meeting. Okay, so the letter teaches how Christians are to behave in the fellowship of the church and in relation to the world. Husband and wives, parents and children, masters and slaves, all have privileges and responsibilities alike to persevere
in their calling. Ang ganda ng term sa dulo, to persevere, to be patient in their calling. So, dito, kung mapapansin natin, merong order. It doesn't mean that submission makes you less of value. Iba ang worth ng isang tao, equal ang worth natin, equal ang value natin. Pare-pareho ang ating pagpapahalaga ng Diyos sa atin. But the roles and functions are different. So, while studying the text, naunawaan ko ang value natin sa isa't isa, sa asawa, ang babae at lalaki, pareho, but the roles and functions are different. Magkaiba, And sabi nga, the organization will be dysfunctional if there are two bosses. So, ito ang role mo, ito ang role ng isa, hindi pwedeng yung role ng isa ay i-overrule mo dahil ito ay magkakaroon ng conflict. So, as we go along our message, mauunawaan natin ang submission. At ang order nito, kagaya ng ating Panginoong Jesus, God the Father has the different role. God the Son had a different role. He was sent to the world to die as atonement of our sin. Iba ang role ng husband, iba ang role ng wife, iba ang role ng children, iba ang role ng masters, iba ang role ng slaves. So makikita natin, but yung mga roles na ito ay magkakaiba man, pero they submit to each other. Kagaya ng master, may submission rin niya sa slave niya. Kasi you have to pay your slaves or your workers according to the worth na babayaran mo sa kanya. Diba? So, sabi ko, oo nga pala, hindi naman pala mahirap imensahe kasi yung role natin ay magkakaiba, but we are of the same value. Last March 22, I was the speaker of the women's celebration of 13. 107 parent leaders of 13 Martires City na parent leaders for peace. Dahil Women's Day month celebration ng buong March, di ba? So they had their team building in Villa Colmenar. And I spoke about the women's role in the history. At ang nakakatuwa, kahit ayoko minsan magpe-prepare ng message kasi minsan stressful, mag-iisip ka. Ayoko na kasing nag-iisip, napagod na ako. Pero sabi ko, Lord, this is an opportunity for me to minister to the parent leaders. So I'm always looking forward for the opportunity to preach the word, to have them receive Jesus Christ as their Savior and Lord, and to tell them my life testimony of God's faithfulness, of God's power, of God's love in my life. So iyon yun. Ito kasi yung gift ko. Dumaldal. Alam niyo naman yan, storyteller of Cavite. May successor ako dyan. I endorsed her to Azalea. She won the storytelling contest also for interest. Winner yan. So sabi ko, next time, ikaw na magtuturo sa mga bata. So, make every opportunity, seize every opportunity to share the Word of God. So, alam nyo, as we go along our discussion, marami akong ad-lib
na testimony. Kasi this is why we are called and sent in this church for a purpose. May dahilan bakit ka dito dinala. And I really thank God that I was sent here. At sa last part ng aking message, doon natin malalaman. So, Christ and church love affair. Nung binabasa ko to, parang ang hirap pa, love affair ng Christ and church. At tungkol nga ito sa submission. So there are 3 points. Huwag kayong mag-alala, hindi kayo mainip ngayon kasi maikli lang yung mensahe ko. Unlike the last time na we finished at 12:30. Ngayon, promise, 1 oras lang. Okay, depende sa kwento. The first is submission to Christ. So nakita ko sa mensahe, from verse 22 to 32, there are 3 elements or 3 points that this message want to tell everyone. First is submission to Christ. It's in Ephesians 5:22 to 24. Ang sabi dito, wives, submit yourselves to your own husbands as you do to the Lord. For the husband is the head of the wife, as Christ is the head of the church, his body of which he is Savior. Now, as the church submits to Christ, so also wives should submit to their husbands in everything. So dito pa lamang, may issue na sa akin. Kasi one thing, kaya sabi ko kanina kay Sister Grace, ang hirap i-message nung may issue ka sa sarili mo about submission. Dahil nga ako, I was raised independently. Actually, I was not raised. I lived alone sa ibang tao. So, survivor ang tawag ko sa sarili ko. Kailangan mabuhay ako sa sarili ko. Living with other people. Baka ako. So, yung submission ko ay na-test. Kaya kapag napoprovoke ako, mahirap. At saka, dahil tinuro rin ng nanay ko na maging mabuti ako na tao, ayoko nang ino-oppress ang ibang tao. So, there was an issue of submission during the time that I was a teacher. I was a principal also. Ilang beses akong lumaban sa aking boss from Cavite School of St. Mark. Ako ang leader ng 22 teacher. 2 na lang ang nitira. Pinakialaman yung honor ko, pinagpalit. I fought for that principal. So may issue na ng submission. Diba? Pero sinunod ka pa rin yung may-ari. At nung nasa Abadilla ako, pinatalsik rin namin ang aming principal. Isa ako sa key person dahil ako ang humahawak ng pananalapi ng school. Pero ngayon, naging Christian na, born again na yung principal na pinaalis namin. Kaya kapag nag-uusap kami sa chat, ang language namin are the same, is the same. No? So, yung dati ko ring principal sa Central School, lagi kaming nag-aaway noon. Praise God, nung isang araw magka-chat kami. At we have forgiven each other. At nagre-reunion kami ng mga retirees. Ganun lang naman, it's just part of yung employee and employer relationship. Kasi nga, di ba sabi ko, I don't want other people to oppress others because I was a victim of oppression. I was a victim of verbal harassment. I was a victim of those maltreatment. Kaya
siguro, sabi ng Panginoon, sa akin ka na maglingkod para yung katapangan mo na maghayag ng salita, gagamitin kita. Purihin ng Diyos, hinubog niya ako doon. Na? So I also have an issue. Yung sabi ko nga kanina, mabuti na lang mabait yung asawa ko. Pero ayaw talaga niya ako maging missionary. Sabi ko, if you are going to hinder me, to control me with what God is doing in my life, kukunin ka na ni Lord. Totoo yan, yung mga pastor, yan ang panakot sa asawa nila. Kapag hindi ka magsuporta sa akin, sa pinagagawa ko ng Diyos sa akin, kukunin ka na niya kasi ako ay sa Diyos na. Kaya takot na siya. May pangyayari. Ako sana ay nasa Kuala Lumpur attending conference. Yung hindi niya ako pinayagan. Alam mo, maraming pangyayari na para rin akong nagpunta sa Malaysia dahil gumastos rin ako ng gumastos. Mahabang kwento yon. Alam niya yon. Kaya sabi niya, o sige kahit bukas, umalis ka na rin. Kaya be careful mga kabataan. Be careful with the person you are going to marry. Kung sino ang tinawag, suportahan. Di ba? Okay. Si Brother Hermie, supportive yun. Kaya lang, kailangan mauna na talaga siya. Kasi may purpose siya. Pinapanalangin na niya ako doon. At saka, sabi ko kay Sister Grace, ang lagi panalangin ni Brother Hermie noon, Sister Ami, gusto ko ikay pagpalain ng Panginoon kasi kapag kami nalulugi noon, ang una kong tinatawagan siya. Silang dalawang mag-asawa. Alam nila yon. Si Brad Domeng, dadalhin ako doon. Kaya silang dalawa ngayon. Sabi ko, Lord, naandoon na yung dalawa na laging nananalangin sa akin na wag malugi. Dahil ginagastos ko sa ministry. 6 churches na at 6 churches na ang na-put up. At lahat yun with title ang lupa. May building. Nagsimula sa Hosanna World Mission Church. Ang sabi ni Pastor Gabuyo na lagi kong tinatandaan, hindi importanteng marami. Ang importante ay yung quality ng miyembro na kapag lumabas sila, mamumunga at mamumunga 100-fold. Amen! So dalangin ko na lahat kayo, wherever God will send you, one in Santa Barbara, Pangasinan, church na talaga yon, bahay na yon. One in Carissa, Carissa is worth 1 million, Pangasinan is worth 300,000, Southville, 1,128 square meters, pero bubong lang kami. I never mind na wala kaming dingding. Student center lang yon. Pumupunta ang mga kabataan doon, naka-tsinelas, naka-shorts, pero parang awan nyo na, pag tumayo kayo doon sa harapan ng mag-e-exhort, magpantalon naman kayo. So mamaya, sabi ko sa inyo, depende sa kwento. No? So, kasi this is about submission. Kasi sabi ng asawa ko at mga anak ko, Mama, ginagastos mo yung pera ng lending, baka iya'y malugi. Hindi, dahil noong 2016 nalugi siya ng 16 million pero nakabangon tayo at nabili natin ito. Hindi mangyayari na hahayaan ng Panginoon. May challenge, yes. Pero maa-amaze ka sa ginagawa ng Lord by faith. And by faith, lumalakad ako. That is what faith is. Not seeing the future, pero God is ahead of you. So, at isa sa Carissa, isa sa Southville, pero ang area lang doon na church ay 600
630 square meters. The rest, may plano ang Diyos doon. One in Sunshine, bahay lang, house church, maliit lang yon. And one in La Trinidad, one in Marinduque. At Mangyan Tribe Mission. And every week, we have 1,300 children na under kami ng World Child Foundation. So purihin ang Diyos sa ginawa niya sa buhay ko dahil dinala niya ako dito sa lugar na ito kung saan ako hinubog. At lahat ng naandito, lalo na yung kasama lagi namin sa prayer meeting, ay bahagi. Kaya always attend prayer meeting. Who knows, after 15 years, 20 years, ang tagal naman noon. Sabi, God is testing our character. So, what is submission? Submission means a voluntary attitude of giving in, cooperating, assuming responsibility, and carrying a burden. Okay, this is what submission. Put others first. And it is the condition of being humble or compliant, an act of submitting to the authority or control of another, to yield to one's admonition or advice. Another is to submit in the Bible means to arrange under, to subordinate, to subject oneself, to obey. So, ito yung kahulugan ng submission. Ang pinaka-madali lang tandaan nito is to obey. So, submission to the will of God is obedient to the will of God sa buhay natin. Kaya sino ako na hindi magre-retire at the age of 46 to obey the Lord? Na alam nyo, ang ginawa ng Lord, pinagawa ko muna ang church sa akin. Bago ko maranasan na nalulugi pala kami. Yung 46,000 na nakuha ko sa GSIS, pinanggala ko sa Japan. At yung kasama ko sa Japan kasi ang memory sa Japan, hindi mawawala pero yung 46,000 mauubos. Pero nakakuha ako ng ginto sa Japan. Paano? Yung kasama ko sa Japan, she has given me a house and lot na ngayon ay tirahan ng pastor. Diba ang galing And 100% of what I have taken from my terminal leave pay, yun ang una kong pinagpagawa ng church. So, submission to the will of God. Obedience to His command. Nung naandito ako, hindi ako nagta-tithes. Kasi kung pinilit nyo ako mag-tithes noon, wala ako sa church. Puro utang nga ako Nakalista nga utang ko. Sabi Sister Jane, paano mo napapayaran yan? Secret, hindi ko nga alam Pero, ano lang meron ako? May talent ako sa pagkukwento. So, I offer my life to do the storytelling, to tell children about the power of Christ. Kaya New Testament lang ituturo nyo. About Christ muna. Huwag nyo mga Old Testament. At I just save 100 to 150 pesos para maipakain sa bata. Dahil commitment ko yon, hindi ako humihingi ng pera sa church. Because it was my commitment. Pero nagsusubi ako ng offering. Kaya sabi ng mister ko, pag uwi niya, bakit 500 per week ang aking offering? 2,000 a month yun. Wala naman akong sweldo na 20,000. Sabi ko, ang pinapadala mo noong 20,000, pero hindi ako nagtatites. Ngayon, mag-save ka. O yung sweldo mo, bahagi noon i-tites mo. May utang kami sa Lord Pero hindi kami nangako na, Lord, magbibigay ako sa iyo, kundi voluntarily from the heart. So that is cheerful giving. So submission to God's command. Pero sa mga anak ko, I have this conviction that you should give what is due to the Lord.
at makita nyo, ito lamang ang tinuturo sa Biblia na may subukan ninyo ako sa ganito, kundi ko buksan ang durungawan ng langit at ibuhos ang lahat ng pagpapala sa inyo. Iyon lamang ang testing. Pati yung first fruit na sinasabi, sa anak lamang ko. Kasi sabi ko sa kanila, mga anak, hindi kami naghirap ni Papa mo dahil nagbigay kami sa church. Naghirap kami dahil hindi namin alam kung paano i-manage ang pera. Kayo, you start your life handling the finances God has given you, the treasure has given you, at makikita nyo ang blessing ng Lord. So purihin ng Diyos, pinagpapala sila dahil sumunod sila sa Panginoon. Pero hindi ko sinasabi sa inyo na gawin nyo rin ito. Dahil sa aking conviction lang at sa conviction sa family namin. No? Sabi ko nga sa inyo, kung pinilit ako mag-tithes dito, wala ako sa iglesyang ito. Diba? Pero sa mga anak ko, na-experience nila yon. So, may submission. It's another submission. Balik ulit tayo dito. No? Maraming punto, no? So, dito, submission to Christ is surrendering His will. And Jesus is the model of submission. Okay. Christ and church love affair. Doon pa rin naman tayo, no? Yung kabutihan ng Diyos na nararanasan mo, yung pagmamahal niya ay makikita mo na kung hindi mo talaga ibigay talaga ang buong buhay mo, kahit ang dami ko ng operasyon, sabi ko nga ayoko nang magme-message kasi sometimes nabablock yung mind ko. Gusto ko lang mag-storytelling. Kaya wala ako masyadong research kasi ayoko na ng mga facts, malilimutan ko. Kwento na lang tayo. Kwentuhan na lang tayo and walang kwenta ang buhay kapag walang kwento ng kabutihan ng Diyos. Amen. At kapag umiidad ka na at tumatanda ka na, ang preaching mo ay kwento na lang, pastor. Pag nagkwento na lang yun si pastor, tumatanda na siya. Pero yung mga kabataan ngayon, ang huhusay nilang mag-research. Ay, hanga ka sa aming mga youth pastor. Hindi ko kaya. Pati yung anak ko dyan na missionary, mas mahusay siya sa akin. No? Hindi mo kaya, pero sabi ko, hindi nyo pa rin malalampasan ang naranasan namin na paghubog ng Diyos. Kung paano kami nanatili sa aming pananampalataya. At nawa, mga kabataan, hindi lamang yung ngayon kayo mauhusay at iniaalay nyo yun sa Diyos. Yung shape, always remember, yung spiritual gifts, yung heart, yung ability, yung personality, yung experience, yung shape na acronym, you offer it to the Lord. Your spiritual gifts, your heart, your ability, your personality, your experience, they have something to do with how you are going to serve the Lord. You submit yourself to the will of God in your life. Noong kami naandito, nagtuturo sa mga kabataan, sabi ko sa kanila, you must have 2 degrees. One for the secular of your choice and one for the Lord. Become a teacher for the Lord. Because our greatest teacher is Jesus Christ. You just teach children what Jesus Christ has taught. Kaya madali lang naman no? Sabi ko sa mga bata, it's still good that you go to the seminary. But even if you do not go to the seminary, be discipled. Be a disciple of your pastor. Be mentored by your pastor or cell leaders or whoever are in charge of discipleship training. Maganda nga ngayon Pag nawawala, kukulitin, balik ka sa church. Naalala namin yung Sister Maribel, kinulit yan namin ni Pastora Mean, ayaw na niyan. Sabi niya, balik na lang kami sa Katoliko. Hindi. Babalik ka. Kaya,
purihin ng Diyos, bumalik sila mag-anak. Ganon talaga. Noon wala, pag nawala ka sa simbahan, bahala ka na lang. Submission to the will of God. So Jesus is a model of submission. Father, if you are willing, take this cup from me, yet not my will, but yours be done. Sabi niya, kung nais mo, alisin mo itong kopa. Alam niya ang kahinatnan niya, yung paghihirap. Pero hindi yun ang mangyari. Kundi yung kalooban ng Diyos. Sometimes our grumble is just, okay, si David, sa Psalms niya, ang dami niyang reklamo, dami ng papuri, ang dami niyang reklamo rin, ang daming pouring out of his emotions. That's okay, tao ka pa. Kapag ikaw umiiyak sa Diyos, tao ka pa. Kapag ikaw nagrereklamo sa Diyos, tao ka pa kapag umiiyak ka. Okay lang yan. But in the end, lagi ang mga salmo, purihin ng Diyos sapagkat siya'y mabuti. Di ba? After many words na pagrereklamo sa Panginoon, panunumbat, sa huli pa rin, alam naman niya, babalik at babalik pa rin naman siya sa Panginoon. So submission is to Christ is surrendering His will. And ito, sa Matthew 10:45, sabi, for even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many. Alam nyo, ito yung napakaganda na ginawa ng Panginoon. Joshua, He came here to serve, not to be served. And iyon ang kabayaran ng ating mga kasalanan, yung dugo. And this Resurrection Day, it reminds us that Christ has resurrected. So, we have hope that when God will take us home, He will raise up from the dead, at makakasama siya sa buhay na walang hanggan. So, I will show you the picture of a husband and a wife. Diba? Yung wife is the symbol of submission to Christ. At yung lalaki, siya ang simbolo ng iglesia. Kung paanong ang babae ay nagpapasakop sa authority ng lalaki, it doesn't mean na hahamak-hamakin ang babae. Ganun rin ang iglesia magpapasakop kay Kristo. So, may mga performer ako. I found a couple na akmang-akma. Talagang ang galing ni Lord. Pati yung performer, talagang pinabihis niya ng napakaganda na parang ikakasal. Meron nga niyan, yung Okay, nasaan na si mami mo, anak, at saka si daddy mo. Asa si Topper? Parang umayaw na. Okay. Yan. Okay, sige. Ayan. Tingnan mo naman talaga. Talagang ang Diyos nag-orchestrate. Akala mo ba naman? Ayan. Okay. Di ba minsan nagpo-propose ang lalaki sa babae bago sila ikasal, Sige, dito ka, Alod. Ayan. Diyan ka, Topher. Yan. Kapag nung nag-propose ka, yung mga nakikita na lang natin, pagkatapos yung choir ng Hosana ang Okay, mga paano nagpo-propose ang lalaki? Di ba parang nanunuyo? Paano niya sinusuyo ang babae? Harapan na. Ayan, Okay, yan, Ayan, Will you marry me? Di ba? Ganyan ang position. Okay, tayo na. Ganyan ang position pag nagpo-propose ang lalaki.
Parang si Jesus Christ, di ba? Please, sumunod ka na sa akin. Pero alam mo, sa wedding ceremony, ito yung position ng babae. Yan. Bakit yan ang position ng babae? It's because the wife is told to submit to her husband. Parang kawawa naman. Yan ba ang position? Luluhod ka? Di bali, niluhuran ka naman noong nag-propose sa iyo eh. O di ba? Ngayon, ikaw naman ang lumuhod. And you are going to submit to your husband. So, kapag siya ay nag-submit sa iyo, ano ang magiging reaction? Yung lalaki na hindi Christian, ano ang kalimitang O kaya minsan, manda ka, naging akin ka na. Ako na ngayon ang macho. Gano'n na, macho. O yan. Okay, macho, no? Okay, pero this wife represent the church, lumuluhod. The husband represent the church. Christ as the head of the church. What did Christ do to the church? He gave His life and He laid down. Pusod ka dito. Pusod ka dito. Pusod ka dito. Luhod ka. And He laid down His life. Okay, dapa. He laid down His life to the church. This is the picture of what Christ did for the church. He laid down His life for the church. Kaya, iglesia, always come to God. Lahat ng mga problema, lahat ng pagsubok, iluluhod nyo sa Kanya. Dahil ibinigay niya ang buhay para sa iglesia, para sa kaligtasan. Hindi lamang kaligtasan sa kamahamakan, kundi lahat ng problema, lahat ng kailangan ng breakthrough ay ililigtas tayo ng ating Panginoong Hesus. Maraming salamat. Okay, purihin ang Diyos at pinagsuot talaga kayo ng pangkasal. Di ba? Ayaw-ayaw pa yung dalawa kanina. I was looking for a couple, best couple who will do the role. Nakita natin, Jesus Christ laid His life for us. And as a church, we should always submit to Him. Alam nyo, yung pagtaas ng kamay, ang pagluhod sa Panginoon ay hindi nakakahiya. Ang iba nga dumadapa diyan, humahagulhol. Huwag kayong magugulat. Dahil may matinding ipinapanalangin. At yung panalangin na yon, kahit tulo na uhog nyo, kahit tulo ng laway nyo sa pag-iyak sa Panginoon, ibig sabihin, you are humbling yourself before God because you are dependent to Him. Laging laluhod tayo. In the middle of the night, pag ginising tayo, hindi yung mag-i-scroll ng cellphone at titingnan ng Facebook. Ginising ka ng Panginoon para manalangin. Ginising ka ng Panginoon para magbasa ng Kanyang salita. Ginising ka ng Panginoon dahil may gagawin ka at doon mo lamang maririnig ang small voice ng Panginoon na nangungusap sa iyo. So, hindi natin maririnig ang tinig ng ating Panginoon kapag puro ingay ang ating maririnig sa kapaligiran. Yung social media, nakaka-stress. Kasi ako, may regular ako na Our Daily Bread since January.
2 years, since January, wala na ang Pantas. Last year pa yan. So, hindi na ako nakabili ng Our Daily Bread, pero nagsisend ako. May regular yan. Minsan, matutukso ka bago mag-daily bread. Sino ba ay nag-message sa iyo? Pero, discipline ourselves. Na nakita natin, ang ating Panginoon, binigay niya ang buhay niya para sa atin. And submission to Christ is trusting His guidance. Ito lagi ang binibigyan ko ng emphasis, ang Great Commission. And as a missionary, kailangan ipamuhay ko ito. Therefore, go and make disciples of all nations. This is the authority Jesus Christ gave to His disciples, baptizing them in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. So, everything I have commanded you. Yung New Testament, naandyan na lahat. Ang salita ng Diyos. Naandyan na mga utos niya. I-retell na lang natin ang story na naririyan. Ang kalimitan naman ng story na naandyan, tungkol sa kanyang kapangyarihan, naririyan niya. On hand na pwede nating ikwento sa mga bata, sa mga kabataan. One verse evangelism, we do it. At noon nga, encounter namin, we had our encounter live class. Kami ay parang saling pusa na G12. We're just using the materials, but we are independent, no? Kasi wala kaming ibang materials, kundi we find it good. Pang second na namin na encounter. At natutuwa ako, 40 yun na nakagraduate, 2/3 ang mga lalaki. Sabi namin, ay, ang ganda na ang mga lalaki, magiging magulang sila ang magdadala ng pamilya nila sa iglesia, and it's already a good sign. So, sabi ko namin sa mga kabataan, magpatuloy kayo. At tinuturuan namin sila. At alam nyo, yung mga lalaki na yon, kalalakihan na kabataan namin, they're part of the prayer intercessors. At alam nyo kung sino ang leader nila? Isang babae na mas strong pa sa akin. Yung anak ko na bunso, si Lovely. No? Ba't nagkabunso? Anak ko na yan. Marami akong anak. Kapatid ni Marshall yan. Hipag ni Minel. So first year pa lamang na nasa akin yan, na disciple. At she's better than me, more anointed than me. Sinusunod siya. 12 days tayo, prayer and fasting, Daniel's fast. Sumusunod ang mga kalalakihan na iyon. At it's already a good sign. Hindi ibig sabihin, may empowerment na ang mga babae na hindi na ang mga lalaki ang namumuno. Sabi nga, di ba sa Biblia, kung wala nga kahit bato, walang magpupuri sa Panginoon, kahit mga bato ay bubuhayin ng Panginoon para magpuri sa Kanya. So, mga babae, kababaihan, be empowered in sharing the Word of God. At 5 kababaihan ang unang nagpahayag na Christ has risen. Kaya sabi ko doon sa anong tawag dito? Women's celebration, Women's Month celebration. Alam nyo, kasi all of them, or most of them are Catholic. Alam nyo ba kung bakit tumatayo na pastorang babae? At masasanay kayo na nagayag ng salita, hindi lamang pari. Kasi ang tingin nila ay pari dapat. Nga? Because of the 5 women. Na? Si Mary Magdalene, si Joanna, at 3 pa. Sila ang unang nagpahayag that Jesus Christ has risen. So, be empowered. Mga kababaihan, hindi yung, ano lang ako. Pero, it's still according to your gifts. Baka sabihin nyo, pinilit naman ako.
pwede naman akong taga-buhat lang ng gamit ng aming pastor. Aba, anointed yung mga gamit ng pastor. O, di ba? Okay. So, be part of the Great Commission. Go and make disciples of all nations. Sabi ko sa mga kabataan, noong encounter namin, kasi ako yung the cross, the sin and repentance na part. Pwedeng evangelism. May tatlong bayubay sa krus, Panginoong Yesus at dalawa. It pictures out the two persons symbolize yung skeptic at saka yung follower, no? Yung skeptic, sabi niya, kung tunay ka na Diyos, kaya mong iligtas ang sarili mo. Pero yung isa sabi, Panginoon, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Sino ang binigyan ng assurance? Yung naniwala kay Jesus. Sabi ko sa kanila, magkwento lang kayo tungkol sa ginawa ni Kristo sa krus. Kahalagahan nito. Kung hindi nyo sa ulo ang mga verses sa Bible, yung isa naniwala, yung isa hindi. Naniniwala ka ba na si Kristo ay namatay para sa iyo? Pag naniwala siya, Romans 10:9, sabihin mo, if you confess with your mouth, or if you declare with your mouth that Jesus Christ is Lord, and believe ye in your heart that He is risen from the dead, you will be saved. Diba? Naniniwala ka na si Kristo ay Panginoon. Isang verse lang, you will be saved. Kasi ang gusto ng tao, may assurance siya of salvation. Siyempre, may John 3:16 ka pa, di kahit dalawang verse na. O, may John 1:12 pa. Gusto mo bang maging anak ng Diyos? Opo. O, kung hindi ka anak ng Diyos, magiging anak ka ng anak ng demonyo. O, sabi sa sa John 1:12, sino mang tumanggap at sumampalataya sa Kanya, pagkakalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Aba, ang sarap kaya maging anak ng Diyos kaysa anak ng demonyo. Di ba? Alam nyo, this is a challenge. Kaya ako sinasabi, it's part of submission. Na kapag naranasan mo ito, pagmamahal ng Diyos, alam nyo, after mong maghayag ng salita ng Diyos, after mong magpatanggap ang mga tao, 107 yun, no? Ang sarap ng pakiramdam, para kang lalong umiibig sa Panginoon. Amen! Kasi maraming kaluluwa, libo-libong anghel ang nagdiriwang sa isang tao na tumanggap sa Panginoon. At syempre, kapag may kakilala ka doon, ifa-follow up mo naman. But, leave everything to the Holy Spirit. Our role is just share the gospel. And sharing the gospel of salvation can be done to all nations. You don't have to fly. You don't have to buy tickets. It's on hand. Ang cellphone. Technology has been upgraded, fast-growing, because God makes it so that we can share the gospel to all nations. Amen! Noon, lakad lang, hayo. Ngayon may cellphone ka, nag-upgrade ka pa nga ng iPhone 15, pero saan mo ba ito ginagamit? So this is a challenge. Bakit? It's about submission to God. And submission to Christ is following His example. A new command I give you, love one another as I have loved you. So you must love one another. By this, everyone will know that you are my disciples if you will love one another. So ito yung nais ng Panginoon, na makita niya tayo na nagmamahalan, kung paano niyang minahal tayo, ganun rin magmahalan tayo sa isa't isa. Upang maipakita natin na tunay nga na tayo ay mga alagad ng Diyos. Kapag tayo ay nagmamahalan.
may mga conflicts, may mga dispute. Nagtatanong ako kagabi sa Panginoon, Panginoon, bakit pinangyari mo ang mga bagay-bagay? Alam nyo, may katugunan ng Diyos doon sa pangalawang punto. Skip mo na ito, isa. Ha? Okay, next slide. And another slide. Okay. So, may mga nangyari na hindi maganda sa ministry. Nagtatanong ako sa Panginoon, bakit ganon? Ang taas ng expectations ng Lord sa atin bilang iglesia. Imagine nyo, basahin natin. Husbands, love your wives just as Christ loved the church and gave himself up for her to make her holy, cleansing her by the washing with water to the word, to present him to himself as a radiant church without stain or wrinkle or any other blemish, but holy and blameless. In this same way, husbands ought to love their wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself. In the same way, husbands ought to love their wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself. After all, no one ever hated their own body, but they feed and care for their body, just as Christ does the church. For we are members of the body. So, may picture rin ako na nakita, no? Bakit ba, ang babae kapag ikinakasal ay talagang ilang oras, kung ang kasal ay alas 10, alas 8 pa lamang ay mine-make-upan na. Di ba? Ang tagal-tagal, pagkaganda-ganda. At syempre, mayroong entrance na talagang dramatic entrance. May pabukas-bukas pa ng pinto at nakatabon ang mukha ng babae. That is preservation of the woman, no? Bakit ba pagkaganda-ganda? Nire-represent na ito yung expectations ng Diyos sa atin bilang iglesia. Diba? Balik tayo doon. Yung babae ay iglesia, ang nire-represent. Ang lalaki, head of the home, na head of the church, si Jesus Christ. Bakit kailangang pagkaganda-ganda? To make her holy. Ang ganda, no? Cleansing by washing with water to the word, to present him to himself as a radiant church, glorious church. Wala talagang napakaganda, without stain or wrinkle or any other blemish, but holy and blameless. In the same way, hanggang doon na sa 27, no? So, ito ang nais ng Diyos. Okay. Next slide. Next slide. Skip that one. Okay. Christ loved and gave himself for the church. He sanctifies the church. Pinagdadalisay niya. Sa pagdadalisay, may pruning. He cleanses the church. Christ will receive the church to himself. He is making the church glorious. Christ is making it spotless. Christ is making it perfect. Christ is making it holy. Christ is making it faultless. Christ nourishes it. Christ cherishes the church. So, kumbaga, base sa standard na nais ng Diyos, na ang church na sinasanctify niya, na nililinis niya, must be presented to Him in glorious way, spotless, perfect, holy, faultless, lahat tayo lalabas. Gets nyo? We do not deserve to be in the church. Kasi ito yung standard ng Panginoon. Kaya nga, papasok tayo dito for a Christ-like character.
So, hindi natin pwedeng i-judge pag pumasok dito, huy, marumi ka. Hindi ka karapat-dapat kasi Christ is making this church spotless. Christ is making this church perfect. Christ is making it holy. Noong isang araw, may pinagalitan akong member namin. Sa ibang lugar, I was dealing with a problem sa church nila. Sabi niya, Ma'am, nadidiscern po kung sino ang tunay na naglilingkod sa Diyos o hindi. Ha? Sabi ko, ay, judgmental ka. Sabi ko, saang espiritu galing yan? You should not judge a person, lalo na kapwa mo leader, in coming to the church. Maya-maya, na-high blood ako, ni-restrict ko. Pati yung pastor niya, ni-restrict ko. Pero nung inayos ko, in a nice way, kung ano man ang problema nila previously dahil hindi pinaalam sa akin ng pastor, nagulat na lamang ako, nagpaalam na for almost 3 years sa garahe nila kami gumagamit. Nagulat na lamang ako, nagpaalam. Sabi ko sa pastor, may problema pala sa leadership. Opo ma'am, naayos na po. Nagpaalam na po yung pamilya. Ha? Para ka walang utang na loob. Nagtitiis lamang po ako sa ugali. Nagtitiis, mag-quit ka na. Kaya sabi ko sa pastor, kung pinagtitiisan mo lamang ang pag-aaruga sa mga miyembro, the door is open. I can take charge of the church. May mga pastor talaga pong gayon. Sabi niya, ginamit mo lang pala sila para pansamantala tayong manirahan sa pinakain kayo ng almost 3 years. So ang ginawa ko, noong kami nag-usap-usap, maayos. Kasi pag nagkikipag-usap ako, wala na yung past. Kung ano man ang problema nila, settlement na lang. I don't want to lose this family. We are going to keep them. Pumayag sila na sa amin man mag-church. Tama-tama, wala kaming song leader, worship leader. May worship leader pala, andyan pala si Lapri. Wala kaming drummer dahil pinagrebeldihan rin ako ng worship team namin. Sabi ko, God will never run out of workers. Masakit. Alam nyo, dito ko nakita kapag may conflict, kapag may division, kapag may umalis, sinasanctify ng Diyos ang church. Pero kailangan may matutunan ang bawat isa. Because in every conflict, both have participation. Hindi yung ako, siya lang ang mali. Pag sinabi mo, talaga mababatukan kita. Lahat ng problema na nag-aaray sa iglesia, parehong may mali. So, hindi pwede na ang iglesia ay manatiling sinasabi niya, we are already perfect. Christ is making it spotless. Christ is making it perfect. Present, progressive ba yun? On process. Kaya nga, ang church ay imperfect pa. Pero, kaya nga pumupunta dito ay, kailangan ng spiritual healing. Kailangan yung character, yung attitude. Sabi ba naman ng pastor, may attitude po. Ikaw rin kaya, grabe rin ang attitude mo. Ganun kami sa chat, maya-maya, restrict. Ganun ako kasi kailangan kong i-restrict. No? Pero pag nagkaharap-harap kami, bati-bati na kami, as in walang problema. Kasi gano'n naman talaga, hindi tayo nag-hold ng grudges. So kapag may mga conflict na nag-a-arise,
It's just okay. Pag may umalis, may tinuturo sa atin, ba't kaya umalis? Siguro, bahagi ako ng pag-alis niya. At yung umalis rin, pag pumunta rin sila sa ibang church, magkakaroon rin ng problema kasi umalis siya dito, pagpunta niya rin doon, halimbawa, he is looking or she is looking for a perfect church. Walang perfect church. But Christ has a standard for us to make it faultless, to make it spotless, to make it perfect, to make it holy. Kung gaano kaganda yung bride na inihaharap sa dambana. Tingnan nyo, pag natapos na at nahulas ng makeup, nakita mo, ay, ganyan pala. Naalala ko nung ako ikakasal. Ang ganda-ganda kasi ng picture ni Nelson na inilagay sa kanyang graduation picture ko. Ay nakita ko na ay yun ang ikakasal. Hindi yan, maganda yun eh. Nagulat, hindi pala maganda as it is in the picture. Kasi nga naman may makeup, may edit-edit pa. Ganon ang church. Diba? Pero pag ipinipresent mo ito sa Panginoon, dapat maganda. Kaya tayo nagpapahubog. Huh? So, Jesus as the head of the church, ito yung pagmamahal niya sa atin. He paid the price for us. He suffered the pain and sorrows for us. This is just a reminder. He stands between the Father and you. He comforts you in your time of need. He lifts you up when you fall. He makes a way from no way. He guides you through troubled waters. He carries you when you cannot walk anymore. He heals you when you are sick. He wipes the sorrow from your heart and fills it with gladness. He knows your needs and supplies them when you ask. He shed His blood to give you eternal life. Alam nyo, as the head of the church, ang lahat ng ito, naranasan ko. At kung hindi nyo pa naranasan ang iba nito, mararanasan nyo kapag patuloy kayo na lumapit sa ating Panginoon. Ganyan ang pagmamahal niya sa atin. Ganyan ang pag-ibig niya sa atin. Noong nag-propose ang nobyo sa nobya, siya ay nagmamakaawa na pakasalan. Will you marry me? Parang sinasabi ng Panginoon, anak, lumapit ka na ngayon. Mahalin mo ako upang maranasan mo ang pagmamahal na hinahanap mo. Hindi ka man mahalin ng mundo as if you were rejected. Ilang beses ka nang nagmahal, pero nabigo. Pero sa Panginoon, kailanman hindi ka mabibigo. Amen! Kaya yung mga naghahanap pa ngayon, huwag kayo maghanap. Dadalhan kayo ng Panginoon. Kung hindi man, dalan. Ay, naku, i-enjoy lang ang life. Darating rin yung punto na baka ang mahanap nyo ay hindi katulad mo na naglilingkod sa Panginoon. Baka ipanalangin mo na siya, kunin ka na sana ni Lord. Para hindi naman ako masaktan na ako'y iniwan mo. Once and for all. Diba? Alam nyo, grabe ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Christ Jesus paid the price for us so that we could be children of God. And as children of God, we are commanded to love one another and to come together in fellowship. So, unang punto, submission to Christ. Number 2 is love in the church. And number 3, unity in Christ. So, Ephesians 5:31-32, for this reason, a man will leave his father and mother and be united to his wife, and the two will become one flesh. This is a profound mystery, but I am talking about Christ and the church. So malalim na misteryo, no?
yung paanong ang dalawang magkaiba na tao magmamahalan. Sa pre-marriage orientation and counseling, almost 5 years na ako. 4 lamang kami trained sa buong 13. So every Friday may PMOK ako. So yung elements of harmonious relationship, yung love, commitment, loyalty, at yung union nila, na magkaiba sila, imagine nyo, pero isa lamang ang magbubuklod sa kanila. If God is the center of their life, everything, all elements will follow. So, ito yung misteryo. Paanong si Kristo ay binigay niya yung buhay niya para sa iglesia na hindi tayo karapat-dapat. We do not deserve His love. We do not deserve His grace. We do not deserve His mercy because we are imperfect. How come that a holy God will adopt an unholy person? We are just ragged before Him. We are like rags. No? Mabrumi tayong basahan sa harapan niya. Paanong ang Diyos talagang isinakripisyo niya ang buhay niya para sa atin. Alam natin yun. Alam ko na 7 last words kayo or patuloy na naririnig. That's unmerited favor. Hindi tayo karapat-dapat. That is the mystery ng pag-ibig na sobrang layo ng gap. Yung mahirap at mayaman pa, posible eh. Yung maganda at pangit, posible pa eh. Di ba? Posible pang magsama. Pero yung Holy God at makasalanan na taong hindi karapat-dapat sa kanyang kaharingan. Kaya nagkaroon na ng kasam, no? Nagkaroon na ng hadlang na ang marumi ay hindi makakarating sa kanyang paraiso. Ang nais ng Diyos, we must be in union with Christ. Sabi sa Psalm 133 verse 1, "Behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity." Ang gandang tingnan, ano? Unity in Christ is living in harmony with our brethren. Kahit gaano, hindi kahirap yung attitude. Sasabihin mo, hindi ka pwede magsabi may attitude ka. Sasabihin rin sa'yo, may attitude ka rin. Pareho rin lang tayo. Level-level lang yan. Pero, kung gusto natin maipakita na tayo ay nagmamahalan and we are all believers in Christ, we must show to the world that we are His disciple. Love one another. Being watchman for each other. Kaya sa mga kapulisan, nagtuturo kami ni Pastor Ray, my brother's keeper. Be watchman for each other. Meron kang pakialam sa iyong kapwa, Kristiyano. At ikaw naman, kapag nare-rebuke ka or napapagsabihan ka, wag naman agad magtampo at lumipat ng iglesia. Bakit naman si ganito, ganon? My brother's keeper. May pakialam tayo sa kapwa natin. Serving God together. Sama-sama tayo. Natutuwa ako sa inyo dahil sama-sama talagang humahayo. And loving our neighbor as ourselves. We take them na they are precious in the sight of God. Kung paanong tayo'y mahal natin ang ating sarili, ang kapwa natin, mahal sila ng Diyos. We should love them. Giving to those in need. Totoo po yan. Nung si Nelson ay mag-a-abroad dahil wala kaming pang-placement, nakahiram ako ng tulong sa iglesyang ito. At kaya lang, minsan naman, ituturo ka na doon ka maghirap. Nakakatuwa no? At least naman, we
give to those in need. At alam ko ang iglesyang to, very generous. And encouraging and supporting one another. Encourage natin, support natin ang isa't isa. Pag may nawawala, kulitin, puntahan. Dahil ito'y part ng ating unity in Christ. Following example of Jesus, that they may be one as you, Father, are in me, and I in you. So, Christ, ito, example ng Panginoon. And to sum it up, Christ and church love affair will not grow unless there is submission, love, and unity. So, God bless everyone. So, tayo'y manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, napakasarap namnamin ng iyong pag-ibig. Napakasarap namnamin ng iyong pagmamahal, ang iyong katapatan, ang iyong kalwalatian, ang iyong kadakilaan, yung inyong kapangyarihan. At maraming salamat o Diyos sa iglesyang ito na naging bahagi ng buhay ng aming pamilya. Babalik-balikan namin ang mga kwento ng iyong pag-ibig, ng pagmamahal ng aming mga kasama, na hanggang ngayon nananatili ang aming fellowship. Hindi man kami, Panginoon, magkakasama na lagi, pero sa aming puso, we treasure the times that we were together. Ito ay nakatala sa kasaysayan ng iglesyang ito. At dalangin namin, O Diyos, na ang mga naririto, hahayo rin sila, O Diyos, na dala-dala nila ang pag-ibig mo sa kanila at ang mga kwento. Sasabihin nila sa ibang tao kung gaano kakabuti at magkakaroon sila, Panginoon, ng breakthrough kagaya ng ginawa mo sa aming buhay, sa aming pamilya, at sa mga pamilya, Panginoon, na nananatili sa iglesyang ito. Matuto lamang sila, Panginoon, na sumunod sa iyong kalooban. Patuloy lamang sila, Panginoon, na maranasan nila ang pag-ibig mo, Diyos. Kaya ipakita mo, Panginoon, ang iyong kapangyarihan sa kanila. At higit sa lahat, sama-samang maglilingkod, anuman ang spiritual gift mo. Ano man ang puso nila, Panginoon, ang heart nila, ano man ang kanilang ability, ano man ang kanilang personality, ano man ang kanilang experience na maiaalay sa iyo, be part, let them be part of the unity in Christ so that they will experience your love. Maraming salamat sa mensahe. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming dalangin. Amen. Maraming salamat, kapatid, kumare, pastora, and missionary Ami Dicena. Ngayon naman ay maririnig natin ang tatlong magbabahagi ng kanilang pasasalamat o testimony. Unahin muna natin ang unang, ang nagpabaptize last